Nakaisa pa ngayon ang San Antonio kontra Knicks sa Game 3. Lumabas yung Area 51 connection nitong si Stephon Castle at Wembanyama. Parang biglang naging dirty team ang San Antonio. Tinarget si Bronson nitong si Wemby at Castle. Nagtapos si Wemby na may 32 points, 8 rebounds, 6 assists, 3 blocks. Habang nag-ambag naman itong si Castle ng 23 points sa 115 to 111. Sapat para makuha nila yung Game 3. Naputol na rin yung 13 win streak ng Knicks sa playoffs ngayon na may Donald Trump pa sa home court nila sa Madison Arena. Parang may balat sa wet po eh. Halos katulad lang rin ang nangyari sa Game 1 at Game 2 eh. Inantay ko pang mag-choke sa dulo ulit itong si Wemby pero hindi nangyari. Biro lang. Mas mabilis nakuha ng Spurs ang double digits sa early. Umabot sa 33 to 21 sa first quarter pa lang. Pero katulad din ng inaasahan kasi, ang Knicks pumutok rin agad sa second quarter. Halos 42 points yung ginawa nila dyan. Kaya sa halftime, halos nakuha pa nila dyan yung momentum eh. Sa unang dalawang game kasi, mas naging effective si Karl Anthony Towns kontra kay Wemby. Sa game 3 na to, kabaligtaran naman yung nangyari. Mukhang nakuha na rin ni Wemby paano sasabayan itong si Towns sa ilalim eh. Tahimik naman ang naging production ngayon ni Towns kasi nagtapos lang yan sa 11 points, 8 rebounds. Ito yung pinakamababang contribution niya ngayon sa postseason. Hindi ganun naging effective yan kahit may Mitchell. Mas gumana pa rin itong si Wembanyama dahil sa lob pass at mga pick and roll play na ginawa sa kanya nitong si Castle at Harper. Yung pagpigil nitong si Anthony Towns hindi gaanong nakita sa Game 3 kaya talagang naging dominant itong si Wemby. Katulad ng sinabi ni Mitch Johnson kasi sa post-interview na kailangan lang talaga nilang mahanap kung paano magagamit at mas magiging effective ulit si Wemby sa series na to na mukhang nangyari naman talaga sa Game 3. 32 points, 8 rebounds, 6 assists, 3 blocks, 2 steal, 11 of 18 sa shooting, 2 of 4 sa 3-point line. Literal na nag-alien mode itong si Wemby. Offense to defense, sa kanya nagmula yung energy dyan. Si Castle yung naging best partner niya dyan. 23 points, 8 out of 14 sa field, 2 out of 5 sa 3, plus 5 rebounds, 5 assists. Ito yung sumibak talaga sa Knicks eh. May Harper pa, may Aaron Fox na may combined 25 points. So far, ito rin yung pinakamagandang laro ngayon ni Fox sa playmaking. Pero inefficient pa rin yung shooting eh. 4 out of 14 sa field, 0 out of 5 sa 3. Pero sa stats pa lang na to, mukhang makikita na yung difference itong si Harper at Fox eh. Mukhang binali talaga nitong si Wemby yung paniniwala ng mga analyst at former NBA na sobrang hirap nga raw talaga sa isang team na makabawi mula sa 0-2 deficit na nangyari sa kanila sa home court nila. Kaya sa Game 3, hindi ganun kalaki yung nakikitang chance nga raw ng mga analyst na magagawa pang makabawi ng San Antonio sa Knicks. Pero ngayon, mukhang talagang pinakita ni Wemby na kaya niya eh. May konting physical at dirty play nga lang. Sinabi lang ni Wemby bago ang Game 3 kasi we need to capitalize. Marami silang ginawang tama sa Game 1 at Game 2 pero sinabi niya sa dulo hindi nila natatapos ng maayos ang laro. Magandang effort sa early pero sa dulo kinakapos eh. Maraming pagkakamali sa mga critical situation kaya nasasayang yung magandang laro nila sa early. Yan din kasi yung sinasabi ng mga analyst eh, kulang pa sa experience eh. Litaw kasi na kinakapos nga raw itong si Wemby sa dulo at mas mahirap ngayon sa series na to. Mas focus kasi talaga yung Knicks kung paano siya pipigilan. May OG Anunoby, Anthony Towns at Mitchell na kaya kasi siyang pigilan sa ilalim. Mas malakas yung double team strategy ng Knicks sa Game 1 at Game 2. Sa Game 3, hindi nila gaanong nagawa yan dahil nga sa lob pass, pick and roll play na mas ginamit ngayon ng Spurs dito kay Wemby. Sa dalawang unang game kasi ng Spurs, meron lang silang 199 overall points. Yan mismo yung pinakamababang 2-game scoring output nila sa buong 2026 playoffs. Kaya yan mismo yung hindi nila nga araw pinayagang mangyari sa Game 3. Kahit pumutok pa dyan sa dulo itong si Bronson na may 32 points, 11 out of 25 sa field, 3 out of 5 sa 3. May clutch pa yan na ginawa sa dulo. Pati itong si Anunoby beyond the arc. Sa dulo, nagtapos pa yan na may 28 points, 5 rebounds, 9 to 13 sa field, 3 out of 7 sa 3. Si Clarkson at Josh Hart lang rin kasi yung hinugutan dyan ng Knicks sa opensa. Wala gaanong gumana sa bench nila eh. Tinarget ng Spurs itong si Bronson, madalas siyang salubungin ng second defender
sa pick and roll. Pinipilit siyang ipasa yung bola sa iba hindi siya pinayagang makakuha ng maraming madaling tira sa mid-range. Tuwing nasa fourth quarter, mas physical ang defense ang binabato ng Spurs mula kay Pax at Stephon Castle. Parang ito lang rin yung nakikitang paraan talaga ng San Antonio para pigilan ang Knicks mula dito kay Bronson. Ginawa nila yung sinabi nitong si SGA na ang physical team ang mas mataas ang chance manalo sa championship title. Yung strategy nila, pigilan itong si Bronson gamit yung physical defense Kaya yung game 3 na to, yung naging redemption game pa bigla nitong si Wembanyama at sa Spurs pa mismo nang galing na hindi pa nga raw tapos ang finals, no more sweep para sa Knicks. Nabuhayan bigla ng dugo ang San Antonio Spurs sa series na to, balik kumpiyansa sa game 4, guarantee na may game 5 pa na mangyayari. Plus naputol pa nila yung 13 game playoff win streak ng New York Knicks na patunayan nila na kaya nilang manalo sa Madison Square Garden sa high pressure game.